Sumasalangit ka sa pagkain ng ngalan mo, mapasaan ng kamulan mo, hindi ng loob mo, hindi sa hindi para pangalan. Yan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagkakulang po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipagtulog sa tukso at yadyang kami sa lahat ng masama. Awit ang pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91, siyang naghahanap ng pagtuto ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon huwag katahanan. Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nalitan, at kahit anong mabigat na sanot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusok pagsapit ng araw. Di sa ano pa mang darating na sanang pagdagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at nagtitiyak mong di ka maaano. Dahil nagmamasid sa iyong panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubayban. Kahit sa andako, ika'y makaroon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit na ang tapakan mo ay mga leon na ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpinyenteng iyong mabagamis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at piingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanganin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatanungin nila'y kaligtasan. Maaaring ibinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at taligtan ang kanilang kasamaan. Dirimbing ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hello, iwanan ko muna kayo. Hello, Robert. Po, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Unahin muna po natin ang pag-share. Habang nitay po natin ang ating manunugtog. Sino po ang unang mag-share? Tumayo na po. Tayo na po. Sino po? Si Nanay Lita.
Hallelujah. Alam mo yan. Kaya yan. Kaya. Kaya yan. Kaya po, kaya. Kaya. Ang bilis. Ang sexy naman. Mapagpaalang hapon po sa bawat isa. Papasalamat lang po ako sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Ito pong nakaraang April katapusan ay karoon po ako ng naging problema na hindi naging problema sa awa ng Diyos. Nag-jump dyan sa amihana ng 30 ng April, nag-jogging ho ako dyan, yung nag-walking. Tapos meron dyan sa gilid, hindi papunta doon sa barangay. Meron doon naka-stop na yung kolong-kolong. Yung kolong-kolong. Yung siguro inaanohan ng tubig, may kinakargaan. Madalas ko siyang makita nung panahon na yun. Pag kumaga ho, pagka ako'y nakaikot na ako ng mga apat na ikot. Ako naman exercise doon. Kaya gagalaw ko lahat ng katawan ko para maayos, makondisyon. Tapos, nung ako'y pauwi na ako, medyo pauwi na ako, sabi ko sa sarili ko, paano po uli kaya yung aking exercise? Parang nasisyan ako, pinapawisan ako. Nung nagkataon na, nung ako doon sa exercise, nagagabi na ako. Una, kamay paa, dapat ginagaling ko lahat ng kilo. Bigla na lang narinig ko na may tumumpok sa akin. Tumumpok talaga ako. Ito yung naalala ko. Ito yung toratora na kinakapitan ko pag nag-exercise ako. Ito naman yung elf. Kumbaga, ito yung elf. Malayo yung nakagitan eh. Dalawang dipe. Oo, malayo eh. Mga dalawang dipa. Tapos naramdaman ko, pok na lang. Pumulpok na gano'n. Tinubok ako. Hindi ako nakapagsalita. Kakagulo sila dyan. Nandiyan yung mga pamangkin ni brother ko. Naglapitan sa akin. At saka yung mga nag-work na kasamahan ko na dalawang lalaki, dalawang babae, nakita nila nung pok sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Kapag nawalan ako ng ulirat, nawalan ako ng ulirat. Kinakausap nila ako, hindi ako sumasagot. Sabi nung mga katabi ko nagja-jogging, Nay, ano ba ang nararamdaman mo? Hindi ako sumasagot, nakatingin ako, hindi nga ako makapagsalita eh. Nawalan ako na trauma ako. Nawalan ako ng, hindi ako makapagsalita. Tapos yung oras naman na yun, pamangkin nga ni Brother Paul yun eh, yung driver na kapatid ni Grace. Pero pumunta sila Grace, kinakausap ako, wala din naman akong maisagot. Kasi nga, hindi ako makapagsalita eh, na-trauma ako eh. Nasyak ako eh. Nung nakatingala akong gano'n, nang namahismasa na ako, andun na ako sa barangay hall. Nakaramdaman ko, pinailim na nila ako ng tubig na mainit. At kinakausap nila ako, hindi man ako sumasagot. Iyak ako ng iyak. Basta iyak ako ng iyak. Nang time na iyak ako ng iyak. Basta iyak ako ng iyak. Pinakausap ako nila kapitan, ng sekretary, saka yung mga babae doon, mga mother leader. Kausap ako nakausap. Alita, kumusta? Ano ba nararamdaman mo? Ano ba masakit sa'yo? Wala akong sinasagot. Wala nga akong masabi. Basta ako nakatingak ng gano'n. Iyak lang ako ng iyak. Kasi nasa isip ko, ramdam ko yung salpak yung pok na gano'n. Kumbaga na sandwich sakli. Sandwich talaga ako eh. Ito yung toratol na kinakapitan ko. Ito yung elf na bumunggo sa akin. Parang nawalan siguro nung, hindi naman preno daw eh. Sabi nung bata na driver eh,
para pong, ewan ko kung ano nangyari doon sa class, sa class na bigla na lang na bumitaw. Na hindi daw niya ako nakita. Sabi ng bata, Kadita, sorry, narinig ko. Hindi daw niya ako nakita nung nasa-sandwich ako. Hindi daw niya ako nakita. Kasi siguro hindi niya ako makikita. Ito yung gitna ito yung 12 ito po sa gitna. Ito sa gitna yung L. Walang salamin. Hindi niya ako nakita kasi ala ko sa gilid. Kung sa gilid ako, kung gilid yung nasa gilid ako, kung sa gilid ako mauurungan, mapapansin niya ako. Kasi gitna gitna nga Totoo naman na sinabi niya na gitna, hindi kita mapansin sa gilid. Biyak ako. Sabi ko, thank you Lord. Tinakbo na ako sa Hospital Wilbert. Then, nagtawagan ang tauhan ng barangay. Takbo na si Wilbert. Dito na kami sa emergency. Tinakausap ako ni doktora, yung anak ko ang nagsasalita. Iyak lang ako ng iyak. Paano ko niya maiyak? Ramdam na ramdam ko yung ano sa akin na yung pagsuro sa akin. Nakakapit ako Bakit hindi ako magpapasalamat ng maraming sa Panginoon? Nag-exercise ako. Umusad rin L. Yung pag-usad ng L. Hindi ako nakabitiw, nakakapit pa rin ako. Kasi kung hindi ako nakakapit po sa L, doon sa tora-tora na yun. Bumitiw ako sa nagkakahawak ko doon sa baka. Ewan ko kung ano mangyayari sa akin. Bakit? Siyempre, babaksa ka. Hindi mo masasabi. Yung ulo ko, tumama sa simyento. O yung pumagulungan ako. Kaya nung umatras yung head cap, kumbaga, sad ako, nakahawak ako sa head. Hindi ako bumitiw. Sabi ko salamat sa Diyos. Noong time na yun nung ako nabunggo, at ako napok na gano'n, hindi talaga ako bumitiw. Siguro talagang iniligtas ako ng Diyos, ng Yahweh. Paano hindi? Sa sarili ko, wala ako sa sarili ko, nung kinakausap ako, kung ano nangyari sa akin, kung ano nararamdaman ko, wala ako sa sarili ko, hindi ako nakakapagsalita. Kinakausap nila ako, wala akong tugon. Kung sino rin nakakaalam at yun ang nagsasalita. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagpunta kami sa emergency, hanggang doon sa kabila, sa BMC na nag-second opinion ako. Sinitis ka na ko doon, ano ko dito na extra isawa ng Diyos. Thank you Lord, wala akong tama, wala akong proofs na salamat sa Diyos. Nandoon yung pag-iingat ng Diyos ko sa akin. Kaya talaga, yung pagpe-pray ko, pag umalis ako, pag alis ko sa bahay, pag alis ko, kung saan ako pupunta, magja-jogging ako, pupunta ako sa Mary, kung saan man. Yung aking pananalangin na, Panginoon, aalis po ako, ingatan mo ko, pagpalaan mo ko, ingatan mo ko sa lahat ng bagay na aking pupuntahan. Totoo, pag may Diyos pa yun, kung tinatawagan, nilalapitan, nagpapasalamat ako sa nangyari sa aksidente na yun. Wala naman akong naging problema. Tapos, pinatawag ko yung bata kasi wala naman akong blattery. Nakita ko naman yung pamilya na 2 kapatid nagtatakbo sa akin. Sasamahan kami, ganun-ganun. At yun lang parang duwagan ang puso ko na nandun yung concern nila. Na kung saan ako pupunta, kung saan ako magpapacheck up, sasamahan nila ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, yung aking pagkaka-aksidente, yung pagkakabungo sa akin, na sa naramdam ko, sabi ko, Diyos ko po, Panginoon, kung nakabitiw pala ako, at ako bumagsak sa simento, at nagugulungan ako ng elf. Ewan ko, ang Panginoon, nakakaalam ko anong nangyari sa akin. Kaya salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa pag-iingat mo, sa pagligtas mo sa akin. Talagang ang Panginoon, niyakap niya ako. Iniligtas niya ako, niyakap niya talaga ako.
Pinantungan niya yung nangyari sa akin. Sa akin, pag naisip ko na yung sakit sa gabi, naisip ko yung nangyari sa akin, yung trauma ko. Yung trauma ko na, yung pangyayari. Talagang sabi ko, ang Diyos talaga napakabuti. Ano ng Panginoon. Siguro kung oras ko na noon, nung ako'y kukulinat, yun na yung oras ko nung ako may mabundod. Kasi malayo din yung pagkakagad ng Tora-Tore. Nung ako'y naurungan niya. Malayo din ang lumayo eh. Nakakapit pa rin ako sa Tora-Tora. Nagantas na. Doon nga nila ako tinuka eh. Kaya salamat Panginoon sa iyo, sa kabutihan mo, sa pag-iingat mo, sa buong pamilya. Maraming salamat. Kung may pagsubok mo, Panginoon, nandiyan ka. May Diyos tayo na tinatawagan. Nandiyan yung Diyos na laging nasusubaybay sa atin. Maraming salamat. Salamat sa Panginoon Yahweh sa Amen and Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At ang susunod po ay si Nanay Lourdes. Isang pinagpalang hapon po, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Gayon din po sa inyo aking mga kapatid sa pananampalataya. Tunay nga po, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang calling. Marahil po sa bawat pagkakataon, gusto niyang ihayag ko ang kabutihang ginagawa niya lagi sa aking buhay. Alam niyo po, na-share ko na po ito, nung pong nakaraang anniversary ng Bagong Bayan, halos po zero balance talaga kami. And noong time po na yon, ay willing po ako na mag-share sa gawain niya. Alam po, naantala po yung aking pension, naantala po yung aking biyaya na bigay niya mula sa pagbibenta ng lupa. Pero napakabuti ng Diyos, meron naman po ginamit yung anak ko po ang ginamit niya para gumastos pansamantala. Pero napakabuti ng Diyos, sagana po ang kanyang biyaya. Pagkaraan po ng anniversary, higit sa sapat po ang bigay ni El Shaddai sa gawain ni El Shaddai sa Santo Cristo Prayer Group, Bagong Bayan, Bulacan. Nakaraos po yun ng malwalhati. Sa kabila po ng mga trials, hindi niya po kami iniwan o pinabayaan. At yung po, daisy lang po, tunay pong tapat ang Diyos. Kasi po, ang aking kami pong pamilya, may wala man lamang lupa sa, kahit sa paso. Kung saan po natira yung mga parents ko, pero umaalis po sila dahil hindi yun sarili nilang lupa. Pero napakabuti ng Diyos, hindi pa rin pinabayaan ng aking ama na madasalin. Ang tinatawagan niya ay Diyos amang makapangyarihan. Yun nga po si El Shaddai sa wikang Hebrew. El means God o Diyos. Shaddai means Almighty o makapangyarihan. Binigyan po siya ng lupa at dahil sa panalangin niya, kawawa naman daw kaming mga anak, baka matulad sa kanila. Eh wala kaming tatayuan. Pero hindi po nagpabayaan Diyos. Dahil po yung pananampalatayan niya, na sinundan po ng ang kanyang anak ay dapat umayon sa kanyang pananampalataya. Biyaya po ang Diyos. Alam niyo po, noon nakabili ako ng worth 15,000 lang na pitak sa bukid. Hindi ko po sukat akalain na magkakaroon ng airport dito. At ang halaga po ng lupa ay 1,200 per square meter ang bili po ng San Miguel. From 15,000 ang worth po ng lupa na binigay ni Lord sa akin. Na lot 1603 ay 2.6 million. Napaka-biyaya po ng Diyos magbigay. Basta po, kusa sa loob natin ang pagbibigay sa Kanya ng time, talent, and treasure, hindi niya tayo pababayaan. At dun nga po lately, 40% po yung natanggap namin. At yung po, i-share po nun, bibigay ko sa gawain niya. Gayun din po sa aking pamilya at sa mga tao pong tunay na kailangan. Kahit po maliit para ma-share sa nangangailangan. Ganun po kabuti ang Diyos. Ginagamit po tayong alulod pag tayo nagpapagamit sa Kanya.
Instrumento lang po niya tayo. At ang lahat pong ito ay sa Kanya galing. Wala po tayong ari anuman sa ating buhay. Maging ating buhay at ikabubuhay galing sa Kanya. Sa iyo po, Ama, ibinabalik ko ang lahat ng paborit pasasalamat. To God be the highest glory. Pwede pa isa kasi ano pa. Ay, si Maring Sister, ano ba? Dolores. Si Dolly. Sister Doris. Dolly. Dory pa. Dolly. Ako po, si Sister Dali. Pero nakikita niyo naman po ako sa gawain sa loob. Papasalamat po ako sa Diyos dahil naka-attend po ako sa inyong gawain. Talaga pong napakabuti ng Panginoon dahil talaga pong, sabi ko nga, hindi ako naka-attend nung last Friday kasi meron akong ginawa noon or nagbantay ako sa mother ko. Kaya sabi ko, sa ibang gawain na lang ako attend. Pero napakabuti ng Panginoon. Dito po ako dinala ng Panginoon. Nais ko lang pong magpasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Lagi naman po talagang napakabuti ng Panginoon. Ang share ko po yung nangyari po sa mother ko. Bali yung mother ko po ay 10 years na pong bedridden. Sa tagal po ng 10 years na yun, talaga pong marami na pong pinagdaanan si nanay. Mga paggagamot niya. Talaga pong hindi po kami pinababayaan ng Panginoon. Ito pong nakaraang June 23, natakbo na naman po kami sa ospital dahil nag-bleeding po si mother. Dumudumi po siya ng dugo, talaga pong diaper, napupuno po yung diaper. So sabi ko, dali na natin sa ospital kasi baka maubusan ng dugo. So yun nga po, sabi po dun sa ospital, massive bleeding daw. Kasi nga, medyo si mother kasi nagko-constipated dahil hindi gumagalaw. So sabi ng doktor, naisip na po namin na maraming gagawing laboratory, siguradong ano na naman, gagastos ng malaki. Kaso yung mga doktor po namin talaga sa UST, saka doon na rin kami tiwala na doon talaga naggagamot si mother, nandun yung mga doktor niya. Kaya nagpalipat po kami sa UST. Sabi nung kapatid ko, sabi niya, malaking pera na naman kailangan natin. Sabi ko, niawaan Diyos, huwag mo na natin isipin. Yun naman po talaga ang ginagawa ko. Talagang inuuna ko po yung kaligtasan kaysa sa pera. Yung pera po kikitain. Pero yung buhay, mahirap habulin. Yung po lagi talaga yung katwiran ko. At sawa na Diyos, yun naman ang binibigay na karunungan ng Panginoon. Dahil nagtitiwala ako sa Panginoon na walang imposible at lahat kaya niya isupply. So yun nga po, dinala namin sa UST. Doon na namin ipapa-admit. So ginawa lahat. Tapos 10 years na din siya naka-tube feeding. Sa feeding po siya kumakain sa NGT. So talaga pong, ayun nga, endoscopy, colonoscopy. At sa awa ng Diyos po, wala pong nakita, walang malubhang problema sa bituka o sa colon niya. Talaga lang pong nagkaroon daw po ng, sa atin kasi pagka yung nagasgas pala yung bituka, ulcer ang tawag. So ngayon yung sa may puwit niya, kasi talagang laging matigas yung dumi niya. So yun, nagasgas daw, nag-bleeding, nagkasugat. Kung nga po umiinom siya ng tiner, talagang madugo. So yun nga po, talaga pong, sabi ko nga, ang Diyos hindi nagpapabaya. Talagang lagi talagang never niya kaming pinabayaan. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan ni Mother, sa gastos, sa karamdaman na talagang isipin mo na imposible. Pero ang Diyos, walang imposible. Yun nga po, okay lahat ng result niya. So ngayon, sabi ng doktor, madalas na rin kasi nagkaka-infection lang siya dahil daw dun sa NGT sa sobrang tagal. Yung NGT, panandalian lang daw yun. Pero kung nga yung ate ko, laging takot siya takot na pa-opera dahil puputasan dito sa tiyan. So ngayon, napabuti pa po dahil yung pag-bleeding niya, nasabay po nabutasan dito sa tiyan niya. Doon na namin pinalagay yung tawag doon peg. So doon na po siya kumakain ngayon. Talaga po sabi namin, sabi nung doktor, isabay na natin yan. Sabi ko, Dok, sabi kasi yung heart failure na si nanay. Kaya pa po ba nung puso niya? So, chinik nila lahat ng record, tapos chinik nila yung puso ng nanay. Kaya pa daw. So, habang pauwi po ako ng bahay, talagang maandar sa utak ko. Siguro sabi ko, Lord,
kung para pa sa amin si nanay, kung ano makakabuti sa kanya. Bigyan mo ako ng karunungan para sa mga desisyon So yun nga po, sabi, tawagan mo muna ako yung cardio niya, sabi ko sa kapatid ko, saka tayo mag-decide. Kung okay sa cardio niya, go tayo, sabi ko gano'n. So ngayon nga po, nung alas 12 na, si by and devil po, tumawag yung cardio. Basta 3 days nakahinto yung ano. Mula po na ipasok namin, maka 3 days na po pina-stop yung pampalab ng dugo. So yun nga po, talagang yung kapatid ko, inaantay yung tawag, pero kung hindi man inaantay, paano na rin niya, pagagawa na rin niya, kumbaga, inano na niya, pinagkatiwala na rin niya kay Lord. So tumawag po yung cardio, sige ba sa 3 days, nang taon ang pinilam niya, 3 araw nga. Talagang, sabi ko nga, Lord, talagang napakabuti mo. Hindi ko, sa mga oras po ng pagsubok talaga, doon mo mararamdaman talaga yung kilos ng Panginoon. Habang may pagsubok, doon po natin siya nararanasan. Hindi po sa yung blessing, masaya, pasalamat. Pero sa pagsubok, talaga naman pong, nandiyan po siya kumikilos. Siya po yung nagbibigay ng karunungan sa bawat desisyon natin. Basta siya po yung kinausap natin. Kasi po ako naging ugali ko na talaga pong kausap ko lagi si Lord. Para bang, Lord, naalis ako. Parang gano'n na po yung relasyon namin ni Lord. Yung kausap mo siya, parang pag may nakakita nga sa'yo, parang sino kausap mo? Yung kada gagawin mo, nakausap mo si Lord. Lord, aalis ako, pahalan ako sa akin, inatid mo ko. Lord, mga anak ko, yung gano'n po ba? Naging ugali ko na yun. Kaya po talagang sa Diyos lang po tayo magtiwala. Huwag po tayong aasa sa tao. Dahil sa tao nga po, mabibigo tayo. Tapos eto na po, siyempre po, sa dami ng ginawa, malaki rin po yung bill. Pero ito na po, sabi ko nga, si Lord ang magpo-provide ng pambayad sa bill. So ako po, pinauwi na kami nung doktor, siguro mga 4 days. Nabot po kami ng 10 days doon dahil sa kaantay ko, yung kaasikaso ko ng bill. Sabi ko, hindi tayo lalabas. Nagawa tayo ng paraan. Lumapit po ako sa, siguro po mga 130 yung bill namin. Inisip ko naman may senior, may PhilHealth. So ngayon, lumapit po ako sa social. Kaloob niyo po yung kailangan pa naming bill. Sabi niya. Tapos nung pupunta ko po sa DSWD. Lord, dahil halos ka lahat. Kaya po, nangyari na lang po namin sa mga 30,000 na lang po. Pero sa 125, 30,000 po binayaran natin. Hindi naman po zero, pero talaga pong andyan ang Diyos para i-provide. Palagi po yun, kaya po talagang sa 10 years, talagang naipo-provide po ni Lord ang kailangan ni Nanay. At nais ko rin po ipagpasalamat, yung 2 anak ko po, may sabay po ngayong may promotion. Yung isa po, kukunin na ng company doon sa US. Dati sa agency siya, ngayon kukunin na daw siya. Nakuha na po siya. 9 days na Wednesday po, pinagtunubin ako po yung kahilingan na yun ng anak ko na matanggap na. Doon na po siya sa company ngayon, ire-regular na siya, a-absorb na siya ng company. Kaya po, ibinigay na po ni Lord. Talaga pong, hindi ko po maasabing sobrang pasasalamat sa nararamdaman ko sa Panginoon dahil sa kabutihan niya sa pamilya ko, sa buhay ko. At yung bunso ko naman po, nasa promotion din po ng seaman po yun eh. Nasa na daw po siya, promote siya by September. Masakay na siya, bali third mate yata yung pwesto niya. Kaya tunay nga pong ang Panginoon, hindi nagkukulang. Marami man pong pagsubok, talaga pong, kung sa pagsubok lang po, talaga pong inulan na po ako ng pagsubok. Pero andito po ako sa inyong harapan, nagpapatunay na ang Diyos ay tunay na mabuti, hindi nagkukulang, sapat at talagang thank you Lord to the highest glory. Isa na lang daw, isa na lang. Harbor, sandali. Mr. Ida. Isa na lang. Magbigyan natin. Palakpakan po natin.
magpasalamat kay Babel Shaddai sa hindi pong pagkakalap sa akin ng kaarawan po nung nakaraan pong June 15. Nasabay po sa ano kasi may tao ko kaya nakaraan. Shaddai, hindi mo po pabayaan. Lahat po nung itinatawag ko sa yung mga dalangin ko pinagkakaloob mo po sa akin. Hindi mo po kami pinababayaang mag-anak. Kahit paano po, hindi naman kami nagkakaroon ng mga matitinding mga karamdaman. Lagi ko pong, ikaw po nakaalam, lagi ko pong dinadalangin sa iyo ang aking mga anak at makaibigay sila sa akin. At alam ko pong tinutugon mo naman po ang mga dalangin ko sa iyo. Maraming po salamat. Ang lahat po ng papuri pa salamat ay binabad ko po sa iyo, Manay El Shaddai. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Salamat At po, sa oras sister. po na ito, tayo po ay inaanyayahan natin magsitayo at tayo po ay sama-samang magpupuri, sasamba sa ating Espiritu, ay sa banal na Espiritu. O banal na Espiritu, manahal ka sa atin. Praise God. Hallelujah. Banal na Espiritu, kailangan ko ang iyong kapangyarihan pagsama mo. Ang puso'y umibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Banal na Espiritu, kailangan ko ang iyong kapangyarihan pagsama mo. Ang puso'y umibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Sa'yo'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tangkilin, puso ko'y panginasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, pinupuri kita. Banal na Espiritu, kailangan mo ang iyong kapangyarihan pagsama mo. Ang puso'y umibig, nabibighani sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Sa'yo'y lumalapit, Panginoon. Sa'yo'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tangkilin, puso ko'y panginasin. Di maikukumpara ang buhay na mamasdan ka. Sinasamba, pinupuri kita. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sinasamba, pinupuri kita. Sinasamba, pinupuri kita. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, Ikaw ay pinupuri at dinadakila namin sa araw at oras na ito. Panginoon, kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, kami humingi ng tawad sa amin na isip, na wika, na gawa.
mga pagkakamali at pagkukulang. Panginoon, kami lumalapit at sumasamo sa iyong banal na harapan sa araw at oras na ito, upang ang aming mga panalangin ay iyong dinggin, upang ang aming mga prayer request ay iyong ibigay sa amin, at ang upang mga kapatid namin nang wala sa araw at oras na ito ay iyong panumbalikin. Ito ang aming samutiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Tunay nga kay Jesus ay wala ng kaba, at tunay nga na halina't tayo ay magsama-sama. Amen. Lord, ang lahat ay sumayaw. Tayo magsama-sama sa isang tinig, papuri sa Kanya. Sigaw ang pangalan. Jesus,
sama-sama lalapit sa kanyang banal na trono. Praise the Praise you, Jesus. Sa banal trono, ako'y nagsusumamo. Itinulong ang puso at buhay ko sa'yo. Diyos, ikaw ang hari, iniaalay ang tinig. Hayaan mong ikaw ay purihin, itataas at sasambahin. O Jesus, Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. Isang tao, Jesus. Jesus, sinasamba kita. O Diyos ng langit at lupa, itinataas ang pangalan mong banal. O Diyos, tapat ka't dakila. Ikaw ang Diyos noon. Ikaw ang Diyos noon. Ikaw ang Diyos ngayon. Ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon. Ikaw ang Diyos noon. Ikaw ang Diyos ngayon. Ang Diyos magpakailanman. Di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Di ka nagbabago. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. O di ka nagkukulang, Panginoon. Di ka nagkukulang. Di ka nagkukulang. Di ka nagkukulang. Ang biyaya mo'y walang hanggan. O ikaw ang Diyos noon, ang Diyos ngayon. Ikaw ang Diyos noon. Ikaw ang Diyos ngayon. Gawin po natin personal na panalangin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo,
At handa na po natin ang ating mga sarili sa hapong ito sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ang gagamitin po ng ating Panginoon sa hapong itong ating pong kapatid, Brother Robert Alcala. Lord, tayo po'y dumalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord God the Father, Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Abraham at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Ang Diyos na sa amin ay patuloy na nagbibigay ng buhay. Kaya Ikaw ay dapat pasalamatan sapagkat kailanman hindi ka nagkulang at hindi ka nagbago sa amin. Patuloy mo kami pinagpapala, patuloy mo kami pinalalakas, pinagagaling at pinauwing tagumpay at answered prayer. At yung pagpalain, Lord, ang dakong lugar na ito kung saan, Lord, ginaganap ngayon ang iyong gawain. Itaas ang iyong dakilang pangalan, pagpalain ng lahat ng tumugon sa iyong panawagan,
Ano man ang kahilingan ng mahabang kamot si Lord ang siya mag-abot nito. At payapain ang aming puso, ang aming isipan, buksan ang aming puso, Lord, upang pagtutunan ng iyong mga salita. Yung pagmulain, Lord, ang bawat isa na patuloy, Lord, na sa iyo ay sumalapit at dumudulo. At yung balik, Lord, sisignan yung mga pagmabiyaya at pagmamala. Ito po sa dalangin namin, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po rin natin. Amen. At ihanda po ating sarili. Tanggapin natin ating mabuting balita na hinango sa Aklat ni San Mateo, Kabanata 13, talata 1 hanggang 9. Ito po ang ating Sunday Gospel. At muli po, ito yung sa Aklat ni San Mateo, Kabanata 13, talata 1 hanggang 9. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsakan lumabas upang magasik. Sa kanyang pag-asik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasay, mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinig na halaman. Lumago ang mga halamang matitinig at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tag-100, may tiga-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Brother and sister, prayer partner, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Lord to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpak na uuwing answered prayer na may kapayapaan at maluwag ang kanyang puso. Amen, no? Sabi niya, maluwag ang iyong puso. Kumustahin mo ang iyong katabi? Kumusta naman ang puso mo? Ano naman sagot niya? Amen. May nararamdaman. Amen. Salamat sa Diyos. Pinagaling na ni Yahweh El Shaddai. At inalis ng lahat na iyan. Amen. Kaya tayo po'y magsiupo na, no? Sapagkat tungkol sa binhi ito ng ating Panginoon, no? Kung saan ay nagasik ito sa mga lugar kung saan ay ang mga binhi ay nalaglag, no? At doon ay may mga tumubo. Ito yung tawag na spiritual grounds of God's Word, no? Bakit? Ano gusto nating Panginoon na lahat tayo ay magkaroon ng wisdom. Kaya ito ang kanyang mga sinasabi sa atin, no? Dito sa Proverbs 2 verse 1 to 3 at 5 hanggang 10, no? Sabi, aking mga anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo at ang aking mga utos, ingatan at sundin mo. Ang pakinig mo ay ibaling sa wastong karunungan at ito isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kasalanan, kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Malalaman mo kung anong kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan, madadama ang dulot nito kaalaman. Amen, no? Kaya purihin palakpakan ng ating Diyos na buhay. Bakit? Patuloy na pa rin tayong tinuturuan, no? Kahit na tayo ay meron ng mga alam. Amen? May laman ba mga puso nyo? Amen, no? Ano kaya ang laman niya, no? Yung binhi kaya na itinanim ng ating Panginoon, no? Ano kaya antas na, anong uri na kaya ng puso ang tinataglay natin sa ngayon, no? Paano nga ba tayo magkakaroon ng spiritual receptive o yung tumatanggap ng ating spiritual, no? Kasi ang ating ang salita ng Diyos ay ito'y nagpapalakas ng ating espiritu, no?
mahina ang laman, ngunit ang espiritu ay malakas. Kapag malakas ang espiritu, natatangay ang laman. Amen, no? Kaya gumagaling, nagkakaroon ng kaalaman, at patuloy na ito ay lumalakas, no? Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Ano ba mga dapat natin gawin, no? Sabi nga, yung may mga laman, kasi hindi natin alam yung mga laman, anong dapat natanggalin para mawala at lumambot yung puso natin? Remove hardness, no? Tanggalin natin yung katigasan ng ating puso, no? Dahil ang nais ng Panginoon ay yung puso natin ay maging mapanalangin, no? Maging mapagpatawad, maging mapagparaya, no? Maging matiisin, maging matyaga, no? Yan ang puso na nais ng Panginoon sa atin, na ito ay makakitaan niya sa atin, no? Dahil matagal na tayo rito, kaya alam natin na kung anong klaseng puso meron na tayo. Amen? At tanggap na natin ang lahat yan, dahil simula pa lang hinubog na ang mga puso na ito, no? Para tumanggap ng kanyang mga salita. Kaya sabi nga, no, hanapin mo ang ating Panginoon at siya ay matatagpuan mo kung ito ay buong puso mo nga hanapin. Amen, no? Ano ba dapat nating hanapin, no? Para matagpuan siya yung kanyang salita, no? Dapat ay mauhaw tayo, no? At dahil yan ang inilalagay sa puso natin, no? Na sa gayon ay maging maluwag yung ating mga nararamdaman sa ating pamumuhay, no? At kailangan ay cultivate, no? Para mas lalo pang lumalim yung ating kaalaman, no? Bilang isang mananampalataya ni Yahweh El Shaddai. Amen, no? Parang mas seryoso pa kayo kaysa sa akin, eh. Huwag masyadong serious, ano? Kasi alam niyo mga serious, ano? Di ba? 50-50. Eh, napakainit pa naman ng panahon, no? Kaya sabi nga, hayaan natin na yung init na ito ay maramdaman natin, no? Kasi pag tayo pinagpawisan, nababawasan yung mga stress natin, ano? Nakakabawas siya ng mga maramdaman. Ibig sabihin, ikaw ay happy kapag ikaw ay pinagpapawisan. Amen, no? Kaya hayaan niya tumagaktak yung mga pawis na yan, no? Nasa gayon na yan, mas lalo natin maramdaman na tayo ay pinapag-init pa, pinapag-alam ng Panginoon, lalo na sa pakikinig ng kanyang mga salita, no? Dahil ito na talagang kinakailangan natin, dahil ang salita niya nakapagpapagaling. Amen? Ang salita niya nakapagpabago ng buhay. Ang salita niya nakapagpapayaman. Amen? Ang salita niya nagtataglay ng pagiging answered prayer at tagumpay. Amen? No? Kaya palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang gusto lang ng Panginoon is simple lang yung pamumuhay natin, ano? Ng mga Kristiyano na walang hinaharap na gaanong kabigatan. Kaya nga tayo kanyang inimbitahan, no? Sa nakaraang gospel. Come to me, no? Pasanin nyo ang aking pamatok at ito ay magaan. Lumapit kayo sa akin at kayo ay matututo. Amen, no? Bakit ganun ang kanyang imbitasyon sa atin, no? Para mas lalo tayong ma-enhance, no? Mas lalo tayong ma-form, no? Na bilang isang Kristiyano na punong-puno ng pag-asa, no? Na hindi nakakitaan ng mga kabalisahan, ng mga pangamba, no? Dahil alam natin, nandyan siya, lalo na kung ipapriority natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya inaalam niya, ano bang antas na, no? Ano na bang average ng puso natin, no? Kung ano bang klase na ba tayong mananampalataya? Tayo ba yung mananampalatayang may pusong bato pa? O yung mananampalatayang may pusong pangbangketa? O yung puso na talagang mataba na, no? Dahil sa mga salita ng ating Panginoon, no? Kaya paano ba natin matatanggap yung tinatawag na spiritual receptivity, no? Dahil sabi nga itong salita ng Diyos, no, ay isang binhi upang i-welcome natin siya, no? Ang kanyang salita ay isang binhi, no? Nagsisimula rito sa binhi na ito, no? Sa, diba, ang bunga ng ating panampalataya, no? Ay dahil sa ating mga pakikinig, no? Ano ba pakikinggan natin? Yung kanyang salita, no? Yung kanyang salita, yun naman ang itinatanim sa atin, no? Kaya po bang tayo ay mas lalo pang maging mahusay, no? Na mananampalataya. At ang salita ng Diyos, no? Ito ay nagtuturo sa atin ng hospitality, no? Yung paano natin ito tatanggapin, no? Kahit sino man yung tumayo rito, hindi man natin gusto, pero ang salita niya, no? Ang siyang ating tinitingnan. Amen? Dahil kapag tiningnan mo yung tao, ikaw ay para sa tao, no?
hindi ka para sa Diyos. Pero pag tinignan mo at pinakinggan mo ang salitaan ng Diyos, ikaw ay para sa Diyos. Amen, no? Kaya nakita ko kayo para sa Diyos kasi talagang mataman yun, pinakikinggan yung kanyang mga salita. Kaya nga sabi rito sa Colossus 3 verse 2, no? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, no? At sabi pa rito sa Hebreo 12 verse 2, ituon natin ang paningin natin kay Jesus, sa kanya nakasalalay ang ating panampalataya mula simula hanggang sa wakas. Amen, no? Kaya kinakailangan din ng spiritual endurance, no? Yung ating espiritu matiisin, no? Tiisin natin itong init na, no? Dahil pag sa panahon ngayon, no? Maya-maya naman ay may uulan na naman, no? Kaya medyo malamig na naman ang panahon. Papalamigin na naman tayo ng ating Panginoon. Pero sana huwag malamig yung ating panampalataya, no? Kahit dumating yung taglamig, mainit pa rin tayo sa paglilingkod sa Kanya, lalo na sa pakikinig ng Kanyang mga salita. Amen, no? Ano nga ba yung various types of people, no? Ito yung mga sinasabing may ay kakitaan ng pagtitiis, tibay o tatag, tiyaga at sigasi, no? Ito yung matatagpuan natin dito sa spiritual ground na ito. Una yung the footpath o yung daanan o yung bangketa kung saan ay nag-i-struggle, no? Dahil hindi pa masyadong matatag, no? Kaya nung sinaboy doon, hinasik yung binhi, no? Sandali lang, no? Natangay pa ng hangin, kaya nawala, no? Ganyan din ang ginagawa ng diablo sa mga taong hindi handa yung mga puso, no? Bakit, no? Kasi pag nakikinig, ang kanilang atensyon ay naagaw ng iba, no? Naagaw ng mga problema sa bahay, naagaw ng mga bagay na dinadayaan ng mga paningin, no? Kaya yung salita ng Diyos ay hindi nila naunawaan, no? Kaya tayo binibigyan ng wisdom ng Panginoon para maunawaan natin yung kanyang mga parabola, no? Na sa gayon ay alam natin na ako pala ay hindi pala ako isang ground, no? Isang lugar na kung saan ay parang bangketa o daanan ng tao, no? Na ako pala ay isang matabang puso at hindi ako isang rocky ground, isang mabatong lugar kung saan ay may limitasyon, no? Yung hinasik na binhi ng ating Panginoon, no? Kasi makita nyo ito, maraming bato, no? O nakita nyo bang merong tumubo ng mga halaman? Wala, no? Kasi mabato, no? At merong pagtag-ulan, may tutubong mga damo, no? Pero sandali lang iyan, hindi magtatagal. Yan yung mga nakinig na salita ng Diyos. Ngunit, tapos mapakinggan, no? Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay, no? Ayun ay natuyo ang kagad ng panampalataya, no? Tumigil, huminto, kasi ayaw ng mga ganong mga problema, no? Kaya ang ating Panginoon, patuloy tayong inanyahan yan, come to me, no? And take my yoke. Pasanin niyo ang aking pamato sapagkat ako'y maamo at mabait at kayo ay matututo sa akin, no? At yan ang inais ng Panginoon sa atin na lagi tayong matuto sa kanyang mga salita, no? Malaman natin ano bang uri tayo ng lupa, no? Kasi hindi lang naman yung seed, no? Yung binhi yung nag-struggle, no? Pati yung lupa rin, no? Kasi kung siya ay nasa mga batong lugar, no? Hindi siya nabibigyan ng tamang sustansya dahil natatakpan ng bato, no? Yung lupa. Kaya meron mang may hasik na mga binhi, ito ay sandali lamang tutubo, no? Dahil natatakpan siya, no? Ganyan din tayo. Kung minsan natatakpan tayo, gusto nating magpursige, no? Na maging masigasig para sa ating gawain, pero madalas natatakpan ito, no? Ng mga gawain sa bahay, ng mga problema, ng mga suliranin, no? Na mga kailangang harapin natin. Kaya kailangan pa na unahin muna natin yun kaysa ang ating Panginoon, no? Pero sabi niya, kung gusto mong magtagumpay ka, no? Mas lalong malinang ang iyong puso, ang iyong mga kalaman. Unahin mo lagi ang Diyos. Amen? At katiyakan yun na ikaw ay uuwing answered prayer. Amen? Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pangatlo, yung the thorny, no? Ito yung matinik. Ayan, yung mga matinik na talagang
nakakasakit sa atin, no? Ayan ay parang sa tao rin, no? Na kapag nasaling mo, no, yung kanyang puso, yung kanyang ego, yung kanyang pride, no? Ay umiiwas na lagi, no? Na makinig ng salitaan ng Diyos. Bakit? Kasi ang iniisip niya, naku, ako na naman ang patatamaan nito, no? Kaya nasasaktan ang kanyang damdamin kapag gano'n, no? Mahina ang kanyang pananalig, mahina ang kanyang pananampalataya. Gayunman, no? Nakikibaka pa rin siya, no? Na kahit na matinik yung lugar na yon, no? Ay siya pa rin ay nung hinasik ay tumubo, no? Ang nangyari nga lang, no? Na itong halaman na to, siya ay lumaki, no? Nasakop niya, napulupot niya yung binhi, no? Na dapat sana ay lalaki, no? Ganyan din yung ating panampalataya, no? Na dahil sa mga nangyayari sa ating buhay, hindi natin agad na nagagawa kung ano man yung ating mga nais na gawin sapagkat yun ang kalooban ng ating Panginoon. Amen, no? At yun din nais natin yung magawa natin yung kalooban ng Diyos. Pero dahil nga nasasakal na tayo sa mga nangyayari sa ating buhay, no? Na tila sinasakop na tayo, no? Hindi na tayo makadiskarte, hindi na tayo makagawa ng mga desisyon, hindi na tayo makagawa ng plano para gawin yung nais ng ating Panginoon, no? Dahil nasasapawan na ng mga bagay na makamundo, no? Yung mga plano natin, nais natin pumunta sa anniversary pero nagkakaroon ng problema, no? Lalo na sa pinansyal, no? Tapos pag maulan pa at saka yung sasakyan pa, no? Yan pa yung mga problema. Kaya para tayo nasa-suffocate na, no? Na tila sa nangyayari, no? Yung isip natin ay naku, hindi ako makakapunta roon kapag gano'n ang mga sitwasyon, kapag gano'n ang mga panahon. Amen? Pero nung araw, no? Kahit na bumabaha na, hindi pa rin umaalis, ano? Sino nakaranas nung gano'n? Oh, di ba? Ang sarap nung pagkatapos na maranasan mo yun, no? Nakita mo na ganito pala talaga. Kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, inuna mo siya, no? O hindi ba, hindi naman tayo namatay. Nabuhay pa, mas lalo pang lumakas kasi naunawaan natin na yung pala ay bahagi lang ng ating paglago, no? Kaya sabi nga, magpatuloy lang tayo sa ating mga ginagawa, no? Dahil alam niya na tayo ay mga fertile soil na, no? Na tayo ay matabang lupa na patuloy niyang tinataniman, no? Iba't ibang uri, iba't ibang klase, no? Iba't iba yung mga pinapahayag sa atin. Kaya yun ay sana yung maisabuhay natin, maisagawa natin yung mga sinasabi sa atin. Amen? Amen. Hindi tayo dapat maging isang binhi na maikli lang yung ugat, no? Na pagkatapos ay madikit sa bato, agad na matatanggal at matatangay ng hangin, no? Hindi tayo dapat patangay sa mga problema, sa mga pagsubok na yan. Instead ay labanan natin yung mga yan, no? Na makita nila yung mga anak ni Yahweh El Shaddai kahit nagpuputian ng mga buhok, no? Talagang lumalaban pa rin, no? Malakas pa rin. Bakit? Nasa kanyang pag-asa. Amen? Siya ang magpapalakas sa atin. Kaya hindi tayo dapat na mahiwalay sa kanya, no? Dahil sabi nga, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Wala kayo magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Amen, no? Kaya pag yung binhi nahiwalay sa lupa, tutubo pa ba to? Hindi na, no? Kasi matutuyo na siya, mamamatay na siya. Hindi magiging wala na siyang walang silbi. Amen, no? Ganyan din bang nais yung mangyari sa buhay natin? Maging wala tayong silbi? Hindi, di ba? Kaya nga tayo narito kasi pinapakita natin mayroon pa rin tayong magagawa. Amen? Habang may buhay, may magagawa tayo. Kaya ang ating Panginoon, may gagawin din sa ating buhay. Amen? Saan ba tayo kabilang sa apat na yun, no? Sana hindi tayo bumaba noon sa ikatlo, sa ikalawa, at saka sa una, no? Dapat manatili pa rin tayo sa pagiging fertile, no? Na tayo ay mataba, no? Kaya sabi nga, no? Ang may mga pandinig, ito ay pakinggan, no? Pakinggan natin lagi ang salita ng ating Panginoon, no? Dahil kinakailangan talaga yung malaman natin yung mga bagay nito sapagkat may responsibilidad tayo, no? Dito sa ating gawain dahil ang mga matabang puso, no? Ayan ay malawak na ang pangunawa.
Amen, no? Naintindihan na natin na kinakailangan sa ganitong gawain, no? Na tayo ay dumalo at tayo ay tumugo, no? Dahil hindi tayo dapat mawala sa mga pagtitipon. Dahil kung wala nga tayo magagawa, kung tayo ay walay sa Kanya, no? Manghihina tayo, no? Dito lang tayo kukuha ng kalakasan. Amen, no? Kanina nga napansin ko kayo, no? Sa ating gawain, talagang kayo nagtsatsaga pa rin na maghintay, no? Ako rin naman nagtsaga rin na maghintay kasi nakikita ko kayo. Kayo nga nag-aantay, ako pa kaya, no? Ganyan ang nais na makita sa atin ng ating Panginoon, no? Na i-focus natin ang ating paningin sa Kanya. Sapagkat kahanga-hanga ang Kanyang mga gawa, no? At manatili sa atin yung mga magandang katangian na ito na nais na makita sa atin ng ating Panginoon, no? Na yung Kanyang tinaniman na yan, ng kanyang mga salita, no? Hindi dapat maagaw ng kaaway, no? Hindi dapat maagaw ng mga suliranin. Hindi dapat maagaw ng mga krisis na dumarating, no? Dito sa ating mundo, na pati tayo talagang naapektuhan. At hindi tayo dapat paapekto. Amen? Sabihin natin, I'm not affected. I'm not affected. Amen, no? Maging positive tayo sa mga bagay na yan, no? Dahil sabi nga, no, all these things can be possible to God, no? Walang imposible sa Kanya. At lahat ay kayang mapagtagumpayan niya, no? Kaya paano pa natin na tayo paano natin may apply yung ating mga napakinggan na ito, no? Sabi nga kailangan na unawain mo natin yung ating sarili para maunawaan din natin ang ating Panginoon. Amen, no? Alamin natin sarili natin, ako pa ba isang matabang lupa na karapat-dapat taniman ng ating Panginoon? O ako ba isang matinik? Ako ba isang babato? Ako ba isang kalsada na lang, no? Na nilalagyan ng bini ng ating Panginoon, no? Kaya alamin natin kung ano yung ating katayuan na, no? Hindi dapat mawala ito sa atin, no? Na tayo ay magsuri at tayo ay magnilay-nilay lagi, no? Baka kasi tayo ay nawawala na sa alignment, no? Nawawala na tayo sa wisyo. Nahihiwalay na tayo sa plano ng ating Panginoon. Hindi magiging maganda ang resulta kapag ganun ang mangyayari. Amen, no? Kapahamakan, karamdaman, yan ang mga mararanasan natin kapag tayo ay humihiwalay sa linya ng ating Panginoon. Kaya anong dapat gawin, no? Unpack your heart. Sabi sa katabi, unpack your heart. Unpack your heart. Amen, no? Kasi minsan nagkakaroon din tayo ng tampo, no? Kung minsan nagkakaroon din tayo ng mga puot, ng mga galit, no? Ng mga hinunakit. Sabi nga, alisin mo yan, no? Sa iyong puso para manatiling mataba dahil yan ang makakadlang para tumaba, no? Yung salita ng ating Panginoon. Tanggalin natin yung mga bagay na yan, no? Pero hindi natin dapat na i-ignore, no? Na yan ay dumarating sa atin. Kaya kinakailangan harapin pa rin natin, no? Yung mga pagsubok na yan. Hindi natin pwedeng talikuran. At hindi naman tayo dapat matakot. Bakit, no? Sapagkat sasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen? Nangako siyang hindi tayo iwan at hindi tayo pabayaan, no? Kaya ang nararapat ay unpack ang ating mga puso, no? Alisan natin ang mga bagay na makakahadlang. Dahil yan ang katotohanan, no? Na mapagkapatigas ng puso natin kapag tayo ay naging matampuhin pa, no? Na tayo ay naging maramdamin pa, no? At alam ko naman, hindi kayo maramdamin, no? Kaya salamat sa Diyos, talagang pinadala ko rito ng ating Panginoon para hindi ako ma-stress. Baka kayo naman ang ma-stress sa akin. Ngayon, no? Kaya palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, no? Kasi pagka ang iyong puso ay punong-puno, no? Hindi ka makakatanggap, no? Ng mga salita ng Diyos na talagang magbibigay naman sa iyo ng lakas, no? Walang puwang sa puso mo ang kanyang mga salita kapag ito ay punong-puno, no? Ng mga puot, ng mga galit, ng mga hinakit. Kaya kailangan i-throw out na natin yan, no? Sabi mo, i-throw out na! Itapon na, no? Itapon na yung mga bagay na yan, no? Kasi tayo ay pinakakain na ng tinapay. Hindi na tayo mga batang pinainom ng gatas, no? Kaya yung mga pinakain ng tinapay, dapat masigit na nakakaunawa, no? Naintindihan na yung kalagayan natin, naintindihan na yung sitwasyon natin, naintindihan na yung pananagutan natin, naintindihan na yung ating responsibilidad sa ating gawain. Amen?
Kaya sigurado maraming dadalo sa anniversary, no? Ay naasahan tayo ng ating Panginoon doon, no? Kaya, si Satanas, yan ang kanyang ginagawa, no? Pinupunuan yung ating puso na tayo binibigyan ng mga problema, no? Yung mga na kailangang harapin natin para sa gayon ay siya naman ang manatili doon, no? Kung iaalaw mo yung mga bagay nito sa iyong buhay, abay walang mangyayari, no? Magtitikom ang iyong puso at matutuluyan kang maestro. Amen? Kaya sabi nga, tanggalin natin yung mga bagay na yan, no? Bigyan natin ng puwang ang ugat na pinagkakalog sa atin nating Panginoon. Sapagkat may binhi nito, dapat nag-ugat na rito, no? Hindi pwedeng nananatiling binhi lang yan, no? Dapat lumalaki rin yan na nagkakaroon din yan ng ugat, no? Nasa gayon patuloy na kumapit ito at makita nilang kayo nga ay mabunga, no? Paano makikitang mabunga tayo, no? Sabi ko tayo ay nag-aakay pa rin, no? At sinasabuhay natin at ipinapangaral din natin ang salita ng Diyos dahil hindi lang mga preacher ang may trabaho nito, no? Kaya ma-stress na kayo. Binibigyan din tayo ng trabaho ng ating Panginoon, no? Kasi sayang lang yung pakikinig natin kung hindi naman natin ibinabahagi ito. Amen, no? Na makita nila na tayo ay talagang mga natuto na tayo ay talagang tinuruan na ng ating Panginoon. Na yung mga binhi na hinasig sa atin ay talagang ito ay nagbunga na, no? Hindi lang 30, hindi lang 60, kundi 100 butil pa. Amen, no? Na hindi nasasaya yung ating papagal. Dahil alam natin, no? Magiging maganda ang outcome nito, no? Dahil tayo ay nililinang ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Sa pamamagitan ng mga pinapahayag ng mga tumatayo rito na itinuturo sa atin, no? Kaya laging bigyan natin ng space, no? Yung kanyang salita sa ating puso, no? Na hindi tayo mapunta doon sa kalagayan na tayo ay tinatawag na matinik, no? Matinik at mabato at bangketa na puso, no? Bagkus tayo ay ang mga pinatabang puso ng ating Panginoon na pinupuno niya ng kanyang mga salita, no? At kinakailangan talaga yung katatagan natin, no? Makikitang matatag tayo yan kahit na mainit talaga. Paypay lang ng paypay. Habang nagpapaypay ka naman, lalo na mag-iinit. Lalo ka naman papawisan dahil mapapagod ang iyong kamay. Pero okay lang yan, ano? At least meron kang pagkilos, no? At yun na importante, yung pagkilos natin, no? Dahil yung mga matabang lupa, kumikilos siya, hindi na lang nauupo yan, no? Hindi nagbubutas ng bangko, tumatayo rin, ano? At gumagalaw at kumikilos. Kaya sabi nga, itapon na natin yung mga hadlang na iyan, no? Yung pagiging tamad, dahil sabi ng Panginoon, huwag mong pakainin ang mga tamad, no? Kaya yung mga lupa, ayan ay binubungkal, no? Para ito ay pakinabangan, para ito ay mataniman, no? At inaalis, no? Pag nagsasaka, tinatanggal muna yung mga damo-damo, no? Bago ito inaararo. At saka pinupuno ng tubig. Nang sa gayon ay maging malambot ito, no? Ganyan din ang ating Panginoon, no? Kaya tayo ay kanyang patuloy na tinuturuan na makinig ng kanyang mga salita. Sapagkat ang nais niya ay patuloy tayong matuto, no? Kaya sabi, itapon na rin natin yung ating mga insecurity sa buhay, no? Kung tayo ay, kung ating ilang mga kapatiran ay yumayaman, ano? Tayo ay hindi pa, abay maghintay ka lang, ano? Kasi darating din yung panahon na yun, no? Yung minsan nga, yung kayamanan pa naging hadlang, ano? Para tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi magbibigay ng worry sa atin yan, no? Pag mayaman tayo, hindi natin alam kung saan natin dadalhin yung pera. Para hindi maagaw ng iba. Yung kayamanan natin, para hindi makuha nila, no? Yan ay naging dahilan pa para tayo ay magkaroon ng problema, no? Kaya wag tayong patangay, no? Sa kinang ng kayamanan. Bagkus, no? Unahin natin yung laman ng ating puso, no? Na mawala yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, no? Kaya bantayan natin yung ating puso, no? Lagi ka rin magpunta sa center, magpa-BP. Baka na rin kinakalimutan na yung maintenance, ano? Pero sabi ko, pag iinom ka no? Alam natin na si Lord naman na magpapagaling sa atin, no? Dahil siya ang Diyos ng
kagalingan, ano? Sa lahat na may karamdaman, siya lang ang magpapagaling. Kung pananampalatayanin natin siya, no? Kaya kailangan maging maluwag yung ating dibdib, no? Na tayo ay magkaroon lagi ng kapayapaan, no? Kaya kinakailangan din magpahinga rin tayo, no? Di ba sabi niya, lumapit kayo sa akin at kayo ay magpahinga, no? Pag habang nagpapahinga tayo, nakikinig naman tayo ng kanyang mga salita, no? At yan ang kanyang nais, no? Na mapahinga tayo sa mga bagay na nagpapahirap sa atin, no? At sa kanya tayo lumapit sapagkat siya nga ay maamo, no? At tayo kanyang tuturuan paano tayo ay magiging matagumpay, no? Kaya kinakailangan din yung honest na conversation sa kanya, no? Yun tayo nagtatapat sa kanya, Lord, ito yung aking mga pangailangan, no? Huwag mo ipagkay kay Lord na hindi malaman kung ano yung mga kailangan. Amen, no? Kasi nga yung lupa, kinakailangan din yan ng mga pataba, ano? Para sa gayon yung binhing itatanim, ito ay magiging maganda ang resulta. Ganun din tayo. Amen, no? Kinakailangan din natin na manorish tayo, no? Para hindi tayo panghinaan. At ang kanyang salita lamang ang talagang tunay na magpapalakas sa atin. Amen? Kaya ang sabi sa unang Peter 5 verse 6, no? Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilaan niya kayo pagdating ng tamang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen? Kaya through our hearts damaging, no? Yung mga magdadamig sa puso natin, sa gayon ay mapuno tayo ng blessing, no? Umapaw yung blessing sa ating buhay, di ba? Kapag magaan ang iyong pakiramdam, kapag magaan ang iyong puso, no? Maganda yung daloy ng Espiritu, maganda rin yung daloy ng biyaya sa buhay natin. Amen? Kaya nararamdaman ko talagang dadaloy ang biyaya sa inyo. Amen? Bakit, no? Fertil na ang inyong puso, no? Talagang pinatabanan ng Panginoon. Kaya tsak yun ang katagumpayan at pagiging answered prayer, no? At sa inyong pag-uwi, no? Taglayin nyo lagi yung kapayapaan, no? At huwag nyo hayaan na sakupin ng mga gawa ng kalaban ang inyong puso, no? Dahil yan ang magpapahina sa atin, no? Amen, no? Si Brother Robert, na nagkaroon din po ng karamdaman, no? Pero hindi ako nagpatalo, no? Dahil sabi ko sa kanya, Lord, kung gusto mo akong gamitin, no? Ay pagagalingin mo pa rin ako. At ako pa rin ay maglilingkod sa iyo. Amen, no? Pagkat nakikita niya sa puso ng isang tao na nandoon siya, hindi niya ito pababayaan at hindi niya iiwan. Amen, no? Kaya kinakailangan talaga, ihanda natin lagi yung ating puso. Ilaan natin ito para sa kanyang salita. Ilaan natin para sa kanyang mga gawa, no? At syak yun, yung biyaya at papalang inaantay natin, darating at darating sa atin yan. Amen, no? Huwag nyo nang kakalimutan, no? Huwag tayong hihiwalay sa Kanya, no? Manatili kayo sa akin at manatili rin ang pag-ibig ko sa inyo, no? Dahil tayo pinagmamalasakitan ng ating Panginoon, hindi siya papayag na tayo ay bumagsak. Amen, no? Hindi siya papayag na tayo maging bato. Hindi siya papayag na tayo maging bangketa. Hindi siya papayag na tayo maging tinig. Tayo ay maging puso, no? Na punong-puno ng kaliwanagan at punong-puno ng pag-asa. Amen? Kaya sa oras na tayo po magsitayo na para sa ating Panginoon, pumapalakpak para sa Kanya. Dahil tayo ay kabilang sa ating Panginoon, no? Tayo ay merong espasyo para sa Kanya. Ano man ang ating hiningin, ano man ating hingin sa Kanyang dakilang pangalan ang kinin natin, na iyon ay darating sa atin at tayo ay uwing answered prayer. Amen? Pagkat may pusong dalisay, no, ay tinitiyak ng Panginoon, hindi niya ito pababayaan. Hindi niya iiwan, bagkus patuloy niya pagmamalasakitan. At patuloy niya tataniman, ahasikan ng kanyang mga bindi ng buhay. Amen. Ikhalin mo, Diyos,
pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alilangan, isang pusong itigitibok na ika'y panangalan, handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisan ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa amin. Pusong dalisan ang aming nais, nalikhain mo Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alilangan, isang pusong itinitibok na ika'y panangalan, handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord, tunay po na ang matigas na puso ay hindi nakatanggap ng katotohanan. Kaya tayaan natin na maging malambot ang ating puso na sa gayon pumasok sa ating buhay lagi ang ating Panginoon at tayo ay kanyang pagpalain. Kaya tayo pa tumalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Yahweh, salamat sa iyong salita. Muli mo kami pinasigla, binigyan ng pag-asa, binigyan kami ng kalakasan, maging ng kagalingan. Nanalig ng palataya kami, Lord, na patuloy mo ang puso nito, iyong tataniman ng mabuting balita nang sa gayon ay lumago ito at lumago ang aming pananalig pananampalataya. Maging matibay kami, maging matatag kami sa mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay. At kami, Lord, ay humingi sa iyo ng tawad sa aming mga sala. Kung kami nagkakamali, Lord, kami po ay iyong patawarin. Nasa gayon gumaan ang aming konsensya, ang aming mga dinadala at mga pasanin. Humingi rin kami ng panalangin para sa aming kapatid na si Catalina Santos at si Wela Benipayo na dialysis patient na sila ay makaranas, Lord, ng kaginawaan at ng kagalingan mula sa iyo. Gayon din si Annalyn Carlos at Rose Roque na speedy recovery at sila ay mapagtagumpayan kung ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa ngayon. Ito yung magdulot sa kanila isang bagong pag-asa na ikaw lang ang Diyos na tunay na magpapagaling sa kanila. Sila ay aming pinagkakatiwala sa dakilang pangalan. Gayon din na nag-birthday na si Sister Ida Enriquez na dalangin namin bigyan siya ng mahabang buhay, patuloy na pagpalain ng kanyang buhay, patuloy siyang mahalin ng kanyang mga mahal sa buhay, patuloy, Lord, na palawakin ng kanyang pangunawa, maging matatag siya sa kanyang pananalig pananampalataya, at patuloy siyang bigyan ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Lord, patuloy mo kami linangin bilang mga lingkod mo, bilang manampalataya mo, na ikaw lang ang Diyos na aming dapat nakilalanin, sapagkat ikaw ang Diyos lang na pinagmumulahan ng lahat ng mga biyaya. Yung pagpalain ng lahat ng narito, Panginoon, ano man ang kanilang hinihingi, sinasabay sa panalangin ngayon, na kanilang maitinataas, na yung basbasan, Lord, ang mga bago, mga wallet, ang mga tubig, ang lahat niya maging ang mga prayer request na inaangkin namin, Lord, na ito ay answered prayer na, at kalakip nito, Lord, ang nagmula sa aming puso, na ikaw rin magbabalik sa kanila ng siksik na hindi kumaapaw. Yung pagpalain din ng mga awit, ang manunugtog, ang aming kapatid, si Brother Paul Roque, maging kanyang anak, na tunay, Lord, ay yung tinawag, yung pinili, yung hinilang, ay yung kapagpalain ng kanilang buhay. At kami, Lord, nananalig, ang pagsama mo sa amin, Lord, ay hindi matatapos dito lamang. Pagkus habang buhay, sapagkat
sapagkat ikaw ang Diyos sa aming kinikilala. Kami nakakatiyak na lahat kami ay uuwing answered prayer at tagumpay. Kaya kami nawabalik sa iyo, Lord, ng papurit pasalamat sa ngalan ng iyong anak ng si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Ingatan po tayo ng ating Panginoon, ilayo sa anumang uri ng karamdaman, ilayo sa anumang uri ng kapamakan. At magpasalamat tayo sa kanyang dakilang pangalan. Let's give thanks to the Lord. Para po sa uling panalangin na bagay ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-unang ay pagpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-unang ay pagpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po lahat, Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-unang ay pagpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos. Sister Ida, atin pong batiin si Sister Ida ng happy birthday sapagkat di po natin siya nabati nung nakaraan. Si Sister Banji.